Ilang linggo na nga ang nakalipas mula nang maganap ang trahedya na iyon na nagwakas sa buhay ng mga kasundaluhan at hanggang ngayon ay wala pa rin paramdamang Pangulo sa mga pamilya ng mga nasawi. Tilang-tilang araw na tuluyan ng iniwan ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin bilang pinuno at hindi na iniisip ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Libo-libong Pilipino ang nagkikisimpatya ngayon sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy pa rin silang naghihintay sa tulong na inaasahan mula sa Pangulo, ngunit wala nga raw pala silang aasahan mula sa kanya. Ang pagkawala ng Pangulo sa sitwasyon ay nagdulot ng pangamba at galit sa maraming sektor ng lipunan. Hindi lamang ang mga pamilya ng mga nasawi ang nadismaya, kundi maging ang buong sambayanan na umaasa sa liderato at magpapakita ng pag-aalaga ng kanilang pinuno. Sa gitna ng trahedya, lumilitaw ang kakulangan sa liderato at pagmamalasakit mula sa itinuturing na pinakamataas na pinuno ng bansa. Sa gitna ng pagsubok, patuloy na ang pananawagan ng mga Pilipino para sa katarungan at suporta mula sa kanilang mga lider. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis at ang pangangailangan para sa mga lider na maging tunay na nagmamalasakit at tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Well, isang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nice ni Duterte, boom, nasa itaas na. And then, akala natin, BBM will continue. Imbis na ma-maintain tayo sa itaas, pag ganun, bumagsak na naman tayo. Malacanang, lahat kayo, mga loyal kay BBM, isa lang ang masasabi ko sa inyo, malapit ng katapusan ninyo. Number one, the President, BBM, is not capable of leading the country. That's why ang daming issues, ang daming problema. He allows corruption. Kung hindi siya corrupt, he allows corruption. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. It's so sad na 38 years na nakaraan and we still end up dun sa saan ba tayo? Top o bottom? Bottom ngayon, bottom. Kasi nung kay Duterte, nasa top tayo. Yung will, no? Wheel of Fortune ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng wow, umakyat tayo ng ganoon. Nakala natin nung sa top, iiwanan ng Tatay Digong na maraming Pilipino na clap-clap, masaya, kasi magaling eh. Kahit saan nyo daanin, mga Pilipino, magaling talaga. Kahit saan nyo daanin. Yung mga hindi boto kay Duterte, chill lang kayo. Kasi karamihan ng Pilipino, ang sinasabi, magaling si Duterte. Isa na ako ron, sinasabi ko, magaling si Duterte. Okay? Maraming ginawa eh. Eh si Pinoy nga, ilang taon siya, hindi niya natanggal yung bala na yan, yung talimbala na yan. Ilan yung miyak yung mga OFW natin. Winalang niya sila sa airport. Mga bayani na yon, bayani ng ano natin, ng bansa natin. They kept the economy alive always, no? Afloat always because of the remittances. Alang niya, tapos ganyan no, itatrato yung ating mga OFW. Eh, mga halimaw kayo sa hinayaan lang. Tapos ngayon, inayos ni Duterte, boom, nasa itaas na. And then, akala natin, BBM will continue. Imbis na ma-maintain tayo sa itaas, pag ganun, bumagsak na naman tayo. And 38 years thereafter, people power na. Yun ang mga sigaw ng mga tao. Hindi ko sigaw yun. Kasi, ako, I will only go out sa kalsada. I will only go out, or probably encourage people to go out. Yan, lead people to go out. Even yung mga retired, yung mga
ex-AFP, ex-PNP, mga uniform personnel, na by the way, kinaltasan yung kanilang pensyon ng 10 billion, ha? Para lang mapondohan yung ano na yan, ha? Yung PI na yan, ha? Napakawalang yan ninyo. Pero hindi bale, okay lang yan. I will arrive to that. Ang 38 years tayo, I will not go to the streets if you, Filipino people, still do not know what you are fighting for. What you are fighting for. Gusto niyo magkalsada, sinasabi ng marami, now na. Ito na. Marami kang madidinig eh. Marami kang madidinig at nakakalumoran. Ako, naiinis nga ako, nasusuya ako eh. So, kalsada, and then what? Palitan mo si BBM. Sige, madali yun. Madaling palitan ng BBM. Madali yun. Yun yung easy part. The hard part that I want you to think about is granting. Tinanggal ninyo si BBM. Granting. Successful ang tao by the millions. Pinalitan si BBM. And then it's a BP Sara. No? By succession. Kasi yun yung sovereign will, kuno. Diba? Yun yung gusto ng tao, sovereign will. Do you think another 38 years, it would have solved the problem? At least 10 years of a Sara presidency, considering the GMA formula. I'm just analyzing, thinking, candidly, sharing to you my thoughts. Baka kasi may masanding kayo, na after 10 years, it would be a Filipino, nandito na naman tayo after 10 years. And then after Sara, you will elect again people, and then bagsak na naman tayo. It's a vicious cycle. Anong proof? Ayan, 38 years na tayo. After EDSA 1. Hindi nagtagal, 2001, after 86, tapos nun, 2001, 5 years. After 5 years, ayan na naman, EDSA 2. Tapos, muntik na, mag-EDSA 3, 2004. Pero Gloria Arroyo was able to maintain her presidency because she has the armed forces. Ganon din si BBM. He will be able to retain his presidency, his hold on power, if he has the AFP and PNP. At least that's what they are thinking sa Malacanang. So far, yun ang tingin nila. Pero mamatayan ka ng sundalo, bumibisita, BP, Vice President, yung Presidente, hindi bumibisita. Ewan ko sa inyo. Kayong mga advisor dyan sa Malacanang, ewan ko sa inyo. You advise the President. You advise BBM. Mr. BBM, you advise him, no? Kasi walang mangyayari dyan. Pero yun nga, TikTok, ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang. 4 na buwan na lang. June 30 na. 23. No. Malapit na. Matatapos din yan. 23. May 24 na. Tapos nun, rally na. Okay, ngayon, Pilipino. Tayo na asang-asa. Yun nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya ayoko mag-vlog pa kasi pinapanood ko Kasi gusto kong i-test yung what I was thinking, kung tama o mali. Tama. Akala ng Pilipino, akala ng marami, ito na. I-snowball na yan. Tapos nun, baka yung sa 25, yun na, mag-snowball. You know, it's not that important na really whether mag-snowball siya o hindi. Ang para sa akin, ang mahalaga, after that, what now? After that,
So, kunyari, magpalit tayo ng government. And every time magpalit tayo ng government through people power kuno revolt o kaya an election, midterm o kaya presidential election, pinapalitan natin leaders. Kung napakinggan nyo yung past vlog ko about the puno, yung magsasaka, alam nyo yung problema, tabas lang tayo ng tabas ng puno. And after 38 years, ganun lang ang ginagawa natin. Tabas, tabas, tabas. After EDSA 1, pinilit lang palitan si FM Senior na natulungan pa ng mga puti. Kasi, good luck. FM, tanggal ka. O, yun na. APM, tanggal. So ngayon, baka hindi mangyari yon kasi uy, bati-bati sila ng Amerikano. Bati-bati. Pinayagan yung EDCA. Hindi pa natin alam yung mga kwento na tungkol sa ginto. Hindi natin alam kung ano yung mahirap mag-speculate, no? I have my own sources, my own analysis about it. Pero pointless na i-share sa inyo kasi baka sabihin ano pa ako, rumor mongering. Basta ganun sila, bati sila. Ngayon, ang sinasabi, yung China, bati naman dito sa mga Duterte. Hindi. Ang mga Duterte, ganyan sa Pilipino. Nasa first hand, may first hand sila na paninindigan towards the Filipino. Kaya sila mabango sa taong bayan. Yun lang yun. Kahit anong argument ng mga tao ni BBM, mga taga-Malacanang, lahat kayo, mga loyal kay BBM, isa lang ang masasabi ko sa inyo, malapit ng katapusan ninyo. Malapit na talaga ang katapusan ninyo. And now, yun ang kanta nyo the end is near. Doon na kayo pupunta. Kahit saan nyo daanin. Why? Number one, the President, BBM, is not capable of leading the country. That's why ang daming issues, ang daming problema. He allows corruption. Kung hindi siya corrupt, he allows corruption. He is perceived to be a drug sniffer, no? A drug addict. Na hanggang ngayon, March 31, BBM, March 31, deadline mo, TikTok, drug. Drug test, Hanggang March 31 na lang. Pagka hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, panawagan. Lahat ng nakikinig ng mga BBM supporter, kayong mga troll, kayong mga vlogger, lahat kayo, pati mga military na supporter kay BBM, retired man o active, lahat kayo, PNP, lahat kayong mga secretary, all the president's men and women, lahat kayo, sabihan nyo si BBM. Ang sabi ni Pinoy Survivor, hanggang March 31, speaker lang ako speaker ng mga taong bayan. Sabi namin, hanggang March 31, binibigyan ka ng taong bayan, ng pagkakataon, ipakita mo sa taong bayan para masabi namin, makonclude namin, mali si Duterte. Si BBM walang kasalanan. Tapos yung issue ng droga. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Ito, dark chocolate ulit tayo Mayroon tayong available stock. Ito po. Limited lang po ito. Tablia or kakao ito. So, yung gustong makatikim, mag-order, dito lang kayo magtawag, text. 0916-9000-997. Nako, pasensya na kayo, baliktad yung 7. Okay, it's been 1 week. Mula nung nalagasan po tayo ng 6 na sundalo sa Lanao, yung nakipaglaban sa mga teroristang Mauti. January 18. So ngayon, February 18, ngayon, February 25, 1 week na. Marami nang nagpahayag ng pakikiramay sa mga bayani natin. Pinakauna si AFP Chief of Staff General Browner. Talagang mabilis. Then sumunod yung Commanding General ng Philippine Army, si Lieutenant General Galido. And then, nagpahuli si BP Sara. Mayroon siyang video message.
nakikiramay at nanawagan sa sambayan ng Pilipino na magkaisa, labanan ang terorismo. Hindi lang yan, bumisita mismo ang Vice Presidente sa Maranding, Lanao del Norte, kung saan nandun ang burol ni Sergeant Tapinit, isa sa mga bayani nating nalagasan ng buhay. Binisita pa ni BP Sara ang dalawang sundalong wounded sa Adventist Medical Center sa Iligan City. Ang tanong, nasaan ang Commander-in-Chief? Na 1 week na, ako inaabangan ko ano ang masasabi ng Commander-in-Chief? Kahit salita lang, video message. Kasi, doon na, Chief of Staff, meron ng nagsalita na Philippine Army Commanding General, BP Sara, sambayan ng Pilipino, mga vloggers, kino-content na namin ito. Pagpapahayag ng pakikiramay. Ang netizens naman nagko-comment pakikiramay. Malaking bagay kasi yan kung may nakikiramay sa inyo, di ba? Lahat tayo na nasubukan na natin yung mawalan ng mahal sa buhay. At kung may nakikiramay, di ba malaking bagay yun, nakakagaan ng loob. Ito, ang number 1 sana na makiramay, ang Commander-in-Chief. Ang hindi ko maintindihan, bakit hanggang ngayon, wala man lang mensahe ng pakikiramay ang Commander-in-Chief. So what does this mean? Kayo, anong masasabi nyo? Inulit na naman niya yung nangyari sa Marawi bombing January 3. Tama ba yan? January 3. Wala man lang siyang salita. Tahimik. Meron lang post sa kanyang social media page na mali-mali pa na lumalabas. Ginawa lang yun ng taga-PCO na nag-aako pa sa sinasabing foreign terrorist daw ang gumawa ng bombing na lumalabas. Very clear na ngayon na local terrorist lang, yung multi-group lang. So, kung si Attorney Panilo pa kakanta na naman, di na natuto. Ayan na naman kayo. Paulit-ulit lang, di na natuto. Oh, bakit ang presidente, ang Commander-in-Chief, noong Marawi bombing, walang salita? Yun, expose ni Fair Lady Maharlika, nag-attend pala ng kasal. February 2, kasal. Kaya February 3, wala. Anong nangyari sa kasal? I don't know. Nasobrahan ng... kaya na magdugtong. Anong nasobrahan? Kaya ang Commander-in-Chief, wala. Tahimik. Mamaya in-announce, nagka-COVID daw. So ito, after almost a month, nangyari na naman, 6. Maalala ko si Secretary Gilbert Teodoro, December ito, nalagasan tayo isang sundalo sa inkwentro sa Batangas. Kaagad-agad nagpadala ng message of condolence si Secretary Teodoro. Yun ang tunay. May malasakit. Kaya saludo ako kay Secretary Gilbert Teodoro. Itong AFP chief natin, staff, mga general natin sa AFP. Maasahan mo. Ang tanong, ang Commander-in-Chief nasaan? Bakit hindi man lang magsalita tungkol sa nangyari sa kanyang mga sundalo? Ako, I've been in the military service for 34 years.
naobserbahan ko ang galaw ng mga commander-in-chief. The best. Dalawa ang the best. President Marcos Sr. and President Rodrigo Duterte. Sila ang pinaka-the best na commander-in-chief. President Marcos, bakit? World War II veteran, Medal of Valor awardee, talagang sanay yan. Sa hirap, alam niya ang buhay ng sundalo. PRRD, pumunta sa Marawi Siege kahit napakadelikado. Ilang beses siyang pinagbawalan siya ng mga AFP general. Sir, huwag kayong pumunta, delikado doon. Anong delikado? Pumunta pa rin siya. Kaya, ang laking bagay nun. Yung commander-in-chief nandun sa frontline. Nakikipagkamayan, nakikipagbudol fight sa mga sundalo at pulis natin lumalaban sa Marawi. Yan ang tunay na commander-in-chief. Tapos yung namamatayang sundalo, Kafgu Police nung panahon ni PRRD, binibisita personal ang Pangulong Duterte. Binibisita, hindi naman lahat, but nasaksihan ko at least 3 instance na namatay na sundalo ba, pulis ba, Kafgu, inambus ng MNP, pinupuntahan ng Commander-in-Chief. Kaya pinaka-the best talaga itong si PRRD when it comes to yung moral ng kanyang men and women in uniform. Itong atin ngayon. Kuwan pa naman. Nung election, pinagmamayabang natin na Scout Ranger train. Yun. Punta ka sa kampo ng may Scout Rangers. Nandun ang pangalan, Lieutenant Ferdinand Marcos Jr., member ng Scout Ranger class. So, nakalimutan ko. Nandun. Yun pala, lumalabas, hindi siya tunay na ranger. Bakit? Hindi naman nakasama sa test mission. Ako, nung tinyente ako, kumuha kami ng Scout Ranger Orientation Course. Ilang buwan yun? Mga 2 months ata. Alagang lahat ng training ng Scout Ranger na pagdaanan namin, ang kulang namin, test mission. Yung kami as a class, ipapadala kami sa actual combat. Pag na-enkwentro na yung aming klase, ayun, graduate na kami, regular ranger na kami. Authorized na kaming magsuot ng tabak. Yung parang tabak, parang kutsilyo. Yun po ang marka ng tunay na Scout Ranger. Tabak. Si Ranger Marcos, wala, hindi siya sumama sa test mission. Kaya peke yung kanyang pagiging, lang siya, ranger lang, katulad ko. Scout Ranger Orientation Course, ganoon lang. Kaya tawag ni Marlica sa kanya, kuting. Kaya napagdaanan niya. Reserve First Lieutenant sa Philippine Constabulary, ang Ferdinand Marcos Jr. na yan. Duman din siya ng Special Forces training. Marines training, lahat na lang ng training. Pina-undergo siya ng training ni President Marcos Sr. Kailang lumalabas, walang epekto yung mga training sa kanya kasi wala siyang malasakit sa mga men and women in uniform. I'm sorry. Personal analysis, opinion, evaluation ko lang yun. Mensahe. Ano ba yun? Nung malala ko, nung All Saints Day, may mensahe siya tungkol sa multo. Nag-video message siya, nagkwento tungkol sa multo sa Malacanang. Malala nyo? Ano pa? Nung Christmas, meron siyang Christmas message. New Year's message, meron siya. Lately, yung Valentine's, meron. Dalawa sila ni First Lady Liza Araneta. Asked anything about us, meron. Ayun, kung nakagawa siya ng ganong video message, bakit itong nangyaring pagkamatay ng 6 nating bayaning sundalo, hindi man lang siya makapag